Ito ang kamakailan lang ay bumato sa sasakyan niya tapos ngayon ay parang anghel kung ngumiti sa mga tao. She's pretending. She's evil. His father also looked at him with a different smile. Anong iningiti-ngiti ng ama niya? Nobody snubs him. Nobody raises a chin over him. He's an Adam's son and he's so precious like a diamond. Why does his father seem to be happy that this girl is acting so bitchy towards him? Tumalikod na lang si Almira at diretsyong lumabas ng building. Inaral niya ang bawat kilos dito. And she's walking with grace. She talks with finesse and she deals with the people inside the building like a well-to woman. All of a sudden, the Almira from the squatters area is gone. Aminin man niya o hindi, nag-iba bigla ang kilos nito at wala itong bakas ni konti mang bahid ng pagiging laki sa squatter. Ibang-iba ang pakikitungo nito sa kanya ng araw na batuhin nito ang kanyang sakyan at sabunutan siya. Nakamasid siya sa labas ng building nang ipagbukas ni Roger si Almira ng pintuan ng sasakyan. Senyorita ito ngayon. Kailan lang, hihika-hika sa pagpedal ng pedicab na panguhan ng kalakal. She's gone. Anang ama niya na nasa harap na pala niya. Charles instantly looked at his father. Nakangiti ito ng konti habang nakatingin sa kanya. And? Masungit na tanong niya. Jaime just chuckled. Be careful with your behavior, son. You might end up different from what you are right now. Kawawa naman si Gina. Anitong tapik siya sa balikat. His father walked past him and he just simply tilted his head, looking at the old man. What the hell does that mean? He's never going to like Almira. Napakababa ng standards nun kumpara sa mga gusto niya sa babae. He likes women who's wild in bed, rich, beautiful, intelligent, and clever. Gina de la Serna is the woman of his kind. Her father can definitely do something about his family's businesses and did something because he's the mayor. Si Juanito, anong mapapala niya sa lalaking iyon na ang alam lang ay mamulot ng basura? Wala. Wala iyong may tutulong sa kanya. Siyempre, isa yun sa mga tinitingnan niya sa pagpili ng babae. Dapat ay yung may maitutulong sa kanila ang miyembro ng pamilya dahil kailangan nila iyon bilang mga negosyante. He looked at Francis. Nakatingin din sa kanya ang lalaki at ngumiti pero hindi siya ngumiti. Hindi siya ngingiti sa hindi niya kauri. Bariya lang ang hawak na stocks ni Francis sa kumpanya niya. Nagkataon lang din na namatay ang ama nito kaya siya ang pumalit sa pwesto kahit wala namang alam sa negosyo. Pero kahit paano ay may alam na ang lalaki ngayon. When did you start living in your subdivision? I never noticed her when I always come for my morning jog. Ani yun sa kanya. Humakbang iyon papalapit. Bakit siyang tatanungin ito? Pakialam niya ba? Baka galing siya sa ibang bansa. Yung bansa ng mga basura. Haven't you heard what she said? She wasn't rich. You think if she wasn't rich, would she be able to live in a subdivision like Adamson Heights? Sarkastikong tanong niya. Napakibit balikat ito. Well, I'm just bothered. I thought she was just kidding. She's pretty and looks so wealthy. Ask her if you want to know something. I don't know her. Aniya lang saka siya mabilis na naglakad papaalis. Hinugot niyang smartphone sa bulsa ng suot na trouser. He called his girlfriend but her phone is unattended. Kung kailan naman kailangan, saka naman wala. He didn't bother dialing twice. He just kept his phone. Pupunta na lang siya sa mga kaibigan niya. Sa basketball siya magbababad at maglalabas ng inis. Lalagnatin na nga siya sa pagpapanggap na okay lang sa kanya na kasapi na si Almira ng Adamson Corporation. He has to endure. May plano siya at kailangan niyang magtiis para makuha ang gusto niya sa babaeng iyon. Hindi pa raw iyon tapos. Pues, siya ay mag-uumpisa pa lang din. Almira has to watch out because she's going to fall into his bait. Hindi pa siya kailanman natatalo sa gera at wala siyang gerang sinusukuan. Almira was so wrong for
initiating a fight with him because he always win and he'll win over her. Of course. Pasalampak na napaupo si Almira sa sofa. Pagod na pagod siya sa katatayo ng ilang oras at pakikinig sa mga payabangan ng mga matatandang malalakian dyan sa loob ng function hall. Anak, nandito ka na pala. Bati ng mama niya sa kanya pero wala siyang reaksyon. Nakapikit siya at nakabuyangyang na parang binibilad na daing sa sofa. Bakit parang pagod na pagod ka, anak? Diyos ko, pagod talaga ako, mama. Pagod ako, kakapakinig ng payabangan ng mga mayayaman doon sa kumpanya. Haba, dapat pala yung papa mong pinapunta natin doon. Hindi yun aatras, kung payabangan din lang naman. Napamulagat siya at natawa dahil nakangiti rin ang ina niya. Asan pala sila, ma? Luminga siya sa paligid dahil walang maingay. Umuwi na ba si Tina? Hindi, pupunta daw sila sa bilihan ng auto. Sumunod ka daw pagdating mo dahil kailangan niya si Roger. Naupo din ang mama niya sa sofa. Ha? Napatigagal siya dito. Bakit susunod pa ako? Kaya na nila yun? Kaya bang manihuhin ni Kuya Roger ng sabay ang dalawang sasakyan na balak bilhin ni Papa? Yun ang sabi, dahil ibibili ka daw ng sarili mong auto. Agad siyang napasimangot. Mama naman, baka ibangga ko lang iyon. Pedicab nga, nakakabangga ako ng barakuda. Kotse pa kaya? Napatigil siya. Kotse? Napaisip ang dalaga at tumingala siya sa kisame. Kung kotse ang gamit niya sa pagbangga kay Charles, patay malamang ang mata pobreng iyon. Kung sa pedicab ay siya pa ang tumatalsik, hindi malamang sa kotse. Tatalsik ang mayabang na yun, kasama pati nakaluluwa. Dapat siguro ay bako ang bilhin niya para sa oras na mabangga niya si Charles ay diretso niyang ililibing sa hukay. Biglang may pumalo sa hita niya. Oh, anong kalokohan ang nasa isip mo? Tatawagan ko na lang ma kung nasan sila. Dali-dali siyang tumayo. Bakit biglang nagbagong isip mo? Kapag ako babangga, mama, sisiguraduhin kong sa tao ako tatama at hindi na sa poste. Langya kang bata ka? Napahagikik siya sa kalokohan ng isip niya. Iisang target niya at si Charles Adamson iyon. Saka hindi papayabangan niya ang lalaking iyon. Hindi pwede na bilyong shares ang hawak niya sa kumpanya tapos wala siyang service. She's rich and she has to act rich. Kumekending na naglakad siya papunta sa may garahe. Nandoon si Roger at naninigarilyo pa, kaya naman nilapitan niya kaagad. Kuya, pinasusunod daw tayo ni Papa sa kung nasaan sila. Sige ba? Agad itong tumayo, mukhang mas excited pa sa kanya. Hahanap tayo ng isa pang driver? Hindi na kuya, mag-aaral ako. Determinadong sabi niya. Magdede-18 na rin naman siya at malapit na siyang maging qualified sa pagkuha ng driver's license. Hello? Napalingon si Almira sa boses na iyon sa may gate. Nakatayo roon ang isang babaeng ubod ng puti at mukhang artista. Sus ko, ang ganda. Ngumiti siya nang kumaway iyon. Kuya, wait mo ko sa labas. Aniya kay Roger na sumakay na sa kotse. Ano ho iyon, ma'am? Magalang na tanong niya sa babae na may edad na pero batak na batak ang mukha. Binuksan niya ang gate. Call me Tita Eliz. Well, Esmeralda referred you to me. I'm the president of homeowners of Adamson Heights. First cousin ko si Jaime. I'm just here to ask if you're in need of housekeepers and gardeners, drivers, bodyguard. Tumango-tango siya. 2 housekeepers lang po siguro, Tita Eliz. Nakakapagluto naman po si Mama at nandito lang po siya sa bahay. Saka po isang gardener kasi nandito rin naman po si Papa. Driver, wag na po muna. Andito na po si Kuya Roger. Tumango ito sa kanya. Okay, magre-request ako sa agency. Sa housekeepers po, mas okay po siguro mga 40 years old to 45. Okay, Iha. I'll note that. Wala na ba? Kung may kailangan ka, that's my house. Itinuro nito ang isang mansyon sa di kalayuan. Opo, tita.
Thank you po. No problem. We'll expect the housekeepers a few days from now. Okay lang po. Ngumiti ito lalo. You go ahead. May lakad ka yata. I'll go home now and give the agency a ring. Salamat po ulit. Bye po. Anang dalaga saka siya sumakay sa kotse. Ngingiti-ngiti si Roger sa kanya sa rearview mirror. Ibang mayaman, nilalapitan ng kapwa mayaman. Agad siyang napasimangot. Kuya ha? Roger chuckled. Totoo naman yun. Napakaswerte niyong mag-anak dahil kayo ang tumama sa loto. Tama lang yun na hindi niyo hinayaan na mawala. Hindi naman sa hindi ako kumporme kay Boss Charles, pero parang ganoon na din. Siya naman ang natawa saka siya umiling. Hindi ko basta-basta isusuko ang kinabukasan ko, kuya. Bakit ba gano'n ang ugali nun? Napakaganid. Sobra. Nalukot ang ilong na sabi niya. Ewan ko dun kay boss. Kahit sa mga namamalimos, hindi yung nagbibigay. Rason niya, ang bawat tao may problema sa buhay. Kaya bakit daw hindi maghanap buhay para umasenso? Sus ko, hindi talaga siya makatao. Rason niya parate, kung nabaliktad ang sitwasyon at siya ang namamalimos, lilimusan ba siya? Ang mayaman daw, ginawa lang para sa mayaman at hindi para sa mahirap. Mariusep? Halos mapa ang tanda ng Cruz Almira. Grabe naman ang hugot sa buhay ng lalaking iyon. Hindi naman nun madadala sa langit ang yaman kapag namatay. Humigaman iyon sa ataol na gawa sa mga brilyante. Wala na ring silbi dahil patay na. Hindi naman susukatin ng langit ang dami ng yaman ni Charles noong nabubuhay pa, kung hindi ang pagiging isang mabuting tao. Papa! Galit na sigaw ni Almira sa ama niya nang makita niyang may naka-abresyete roon na isang babaeng maiksi ang short na halos lumabas ng puwet. Kung todong ngisi ang ama niya na animo ay tumama ulit sa jackpot sa loto. Langhiyang matanda. Hindi na siguro kotse ang pinipili noon kung hindi mga promo girls na labas ang mga suso. Mabilis na lumayo ang papa niya sa babaeng parang mas matanda lang sa kanya ng ilang taon. Napakagaling, Don Romantico di Magiba. Naiinis na sabi niya rito at ito naman ay napakamot sa panga. Tiningnan niya ng masama ang babae. Ayan, sabi na kasi namin behave. Ani Lovely sa papa niya. Katabi na noon si Roger at nakahawak sa braso. Nasa na sales agent? Masungit na tanong niya sa promo girl o baka isang porn star. Tumaas ang mga kilay nito. Anak, meron na. Alanganin na sabi ng papa niya pero halos irapan niya ito. Nabawi lang ang tingin niya nang may marinig siyang ingay sa may bukana ng building ng Honda. Napatingin siya sa tatlong kalalakihan na naglalakad papasok. Nangunguna si Barracuda. Ang laki ng naging pag-ismid niya nang magkatinginan sila ni Charles. Nung ginagawa ng walang hiyang lalaking ito doon. Siguro bibili ng sakyan dahil binato niya yung dati. Agad iyong nilapitan ng porn stars at hindi lang dalawa. Kung alam lang ng mga babae kung gaano kasama ang ugali ng lalaking iyon. Nagtago si Almira ng ngiti nang tumayo ang papa niya sa tabi ni Charles. Nakapamewang ang may edad na lalaki at nakatingin sa sasakyan at tinitingnan ng mayabang na binata. Kursunada ko din ito. Magkano ito? Mayabang na tanong ni Juanito sa sales representative na kausap ni Charles. Natigilan ng babaeng agent sa pagsasalita at napatingin sa ama niya. Si Charles man ay ganoon din. Excuse me? Anang lalaki sa papa niya. Todong ngisi si Juanito. Gusto ko din ito. Kung anong bibilhin mong sasakyan, gusto ko. Alam kong magaling ang taste mo sa ganito. Dinilaan nito ang labi tapos ay sumulyap sa kanya. Bigla naman siyang napaismid. You want me to choose a car for you? Himalang tanong ni Charles pero hindi iyon gusto ni Almira. Ikaw? Dapat nandun ka sa funeraria dahil yun ang bagay sa iyong sasakyan. Karo? Aniya. Biglang natawa ang mga kasama nitong lalaki pero agad siyang nakalabit ni Lovely. Charles just smirked as he stared at her. Give her Honda Brio, white.
Utos nito sa representative habang nakaturo sa isang puting sasakyan. Tumingin ito sa kanya. Oo nga po, sir. Anang representative, nakangiti sa kanya. Kasing ganda niya. Susmi. Daig pa niya sinilihan ang mga pisngi dahil sa pagpuri ng babae sa kanya. Maganda talagang sisterette namin. Mataray na sabi ni Valerie sa mga iyon. Ang papa naman niya ang tumingin sa kanya. Maganda talagang prinsesa ko. Bagay sa kanya sa sakyan na yan. Sige, bibilhin ko yan. Kas. Tumaas ang isang gilid ng labi ni Charles pero pumilig ang ulo. Parang nang iinsulto sa ama niya. Ano naman ang iniinsulto nito sa kanila? Ay hindi naman galing sa nakaw ang pera nila. Ito pa nga nagtangka sa kanila na kamkamin lahat. Bilisan mo na, Papa, ng pagpili ng sakyan natin kasi ang init na dito. Naiinis na sabi niya saka siya tumalikod. Lalabas na lang muna siya. Sandali anak, huwag mo kong iiwan dito. Ikaw ang mag-asikaso. Napatigil siya sa paghakbang nang marinig ang nagpapanik na boses ng papa niya. Hindi nga pala iyon nakapag-aral. Hindi niya pwedeng iwanan doon na mag-asikaso ng resibo at mga papeles mag-isa. Pumihit siya at taas noong lumapit sa ama at sa representative. Kukunin namin yan. Isang kotse at bigyan niyo kami ng SUV na kulay puti din kasi maputi ang budihin namin at hindi maitim. Palatak niya. Pinasasaringan niya si Charles pero hindi niya ito tinapunan ni Silyap man lamang. This way, ma'am, so we can fix the papers. I'll send you another representative, sir. Anang babae kay Charles. Wala itong sagot liban sa pamewang at pagtalikod. Lumapit ito sa dalawang kaibigan na kasama. Akalain bang may mga kaibigan ng isang tulad nitong napakaitim ng ugali? Sino kayang nakapagtsatsaga sa isang Charles Adamson? Kung sa bagay, mayayaman lang din, malamang ang mga nakakabaro nito. Dahil ito ang tipo na hindi bababa sa pedestal para makipagkaibigan sa mahirap na nilalang. Kung itrato nga sila nito ay hindi mga basurero at basurera, kung hindi, sila mismo ang basura. Tapos ngayon, daig pa nito ang ayos sa tatay niya. Ang tatay naman niya, parang baliwala na ang nangyari at mga ipinakita nitong kagaspangan sa kanila. Pwes siya, hindi. Hindi niya makakalimutan ng pang-aalipusta nito sa kanila. Halos isang oras ang naubos bago ni Almira nahawakan ang finalized papers ng mga sasakyan na binili nila in cash. Ang problema nila ay sino ang magmamaneho ng isa. Iisang tao naman si Roger. Paglabas nila sa opisina ay naroon pa rin ang mayabang na binata. Animo ay may-ari ng negosyo ng mga sasakyan at naninigarilyo kahit na may nakalagay sa loob na strictly no smoking. Hindi lang pala iyon mayabang, hindi pa marunong sumunod sa rules and regulations ng isang establishment. Hindi pa rin ba ito nakakapili ng sasakyan na bibilhin? Sino magmamaneho nito, anak? Tanong ng papa niya sa kanya. Nakaturo sa kotseng pambabae. Pwede sigurong magpa-drive sa isa sa mga car test drivers nila. Nasaan na yung sumama sa inyo kanina na lalaki? Sagot naman niya doon. Need a driver? I'll drive. Boses iyon ni Charles kaya naman nagkatinginan sila ng mga kaibigan niya. Lumapit ito sa kanila. Ayan, siya na lang daw anak. Nakangisi ang ama niya at parang tiwalang-tiwala na ito kay Charles. Samantalang kanina ay magkaaway ang dalawa. Ayoko nga. Mataray siyang umismid. Kalimutan mo na ang away niyo. Mag-partner na kayo ngayon sa negosyo. Ako? Baliwala na yun sa akin. Halina't gabi na. Kawawa naman ang nanay mo doon sa mansyon. Baka nilalamon na ng katahimikan. Mabilis na sumakay si Juanito sa SUV kasama sina Valerie, Lovely at Tina. Pangisi-ngisi ang ama niya nang pagsarahan siya ng pinto ng mga iyon. Tigagal na lang siya. Here's the key, Miss Dimagiba. May we take some photos? Anang isang lalaking representative na lumapit. Nakatanga siya sa malaking susi at isang maliit na susi. Tumango na lamang siya. She moved closer to the car and stood in front of it. Nakangiti ang lalaki nang tumingin sa camera. Nakikita siya. Tumingin iyon mismo sa mukha niya. Lalong ngumiti kaya napilitan na rin siyang ngumiti.
She never glanced at Charles. Why would she do that? Okay na po, ma'am. Pwede kong kasama kayo, sir. It's our pleasure to see you around here. Walang sagot si Charles at tumakbang lang papunta sa may kanya. Nakihawak sa susi na hawak niya. Thank you so much, ma'am, sir. Thank you. Sagot naman niya. Pre, hintayin ka na lang namin? Tanong ng isa sa mga lalaking kasamahan ni Charles dito. Yes, he lowly said. Wala nang kung ano-ano pang paalam ang ginawa ng mga ito sa isa't isa. Tumalikod agad ang mga iyon at umalis. Si Charles naman ay kinuha ang maliit na susi sa kanya saka pumunta sa may driver's side. Come on, anito sa kanya at sumakay na sa sasakyan. Ano ba namang ginagawa nito? Almira! Napapitlag lamang siya at saka lumapit din para makasakay. Ano pa bang magagawa niya? Pagod na rin siya para mag-inerte pa. Agad siyang sumakay. In-start nito ang sasakyan pero may tunog iyon na hindi kaaya-aya. Fasten your belt. Utos nito pero hindi niya alam ang gagawin. Nangiya. Malay ba niya sa mga magagarang sasakyan? Nakatingin siya sa seatbelt pero hindi niya mahila. Patuloy sa pag-iingay ang sakyan kaya lalo siyang natataranta. Ikaw na nga kasi. Bulyaw na niya sa binatang katabi na magkasalubong na ang mga kilay. Charles just extended his arm and reached for her belt. Nang mahila nito iyon ay sumuot siya roon. Tumigil din sa wakas ang pag-iingay ng sasakyan. He glanced at her with sarcasm. Parang gustong sabihin ng mga mata nito na tagabundok siya at hindi marunong magsuot ng belt. Wala nito sa Japan. Kagad na angil niya sa binata na naigpa ang estatwang ekspresyon ng mukha. Huwag mong babalakin na ibangga ako, Mr. Adamson. Sinasabi ko sa'yo, mauuna kang mamatay kesa sa'kin. Inis na banta niya rito. He looked at her in a serious manner. Believe me, I don't have that in mind. I already accepted Papa's decision. Let's just focus on our mission, our relationship right now. I am your teacher and you are my student. Baka ako kamo ang teacher at ikaw ang tuturuan kong gumanda ang pag-uugali. Irap ng dalaga. Enough! Mabilis na saway nito sa kanya at saka pinasibat ang sasakyan. What's your course, Almira? Tanong nito sa kanya nang makalabas sila ng building ng Honda. Bakit? Matabang pa rin na sagot niya. You should take business-related course for the sake of the company. Magpipiloto ako. Papairap pa rin na sagot niya rito. It will not help the company. You should take any course that will enhance your knowledge when it comes to running a multi-billion business. Eh di doon na lang pala nakasalalay lahat sa kumpanya mo. Alam mo, sa totoo lang, hindi ko naman gustong makisosyo sa'yo at maging vice president ng kumpanya mo. Ito lang ang consequence ng pagtatago mo sa tiket ng tatay ko. Kaya manigas ka. Nakita niya ang pagtaas ng isang sulok ng labi nito at pagsulyap sa labas ng bintana. Don't be fooled by the thought of being a billionaire. If ticket is what you have, you're still living in a deserted dump site at this very moment. Be thankful. With just a blink of an eye, you're already living inside the most sought subdivision in the entire country nowadays. Baka uugod-ugod na ang tatay mo, hindi niyo pa nakukuha ang premyo. Halos malukot ng sobra ang mukha ng dalaga. Napakakapal naman ito. Tuturuan pa siyang magpasalamat samantalang ito nga ay hindi marunong magpasalamat sa yaman. Pagnanakawan pa sila. Bakit hindi mo yan sabihin sa sarili mo? Ikaw nga, hindi makontento sa mga yaman mo? Nanakawin mo pa ang amin? She said and looked directly to him. Tumingin din ito sa kanya pero hindi umimik. Aba, hindi lumalaban ng paanghangan ng salita. Nanahimik siya nang hindi ito umimik. Nang bumukas ang bibig nito para magsalita, ay iba ang naging topic. Come to office at least twice a week, Saturdays and Fridays. Umaga lang ang pasok ko, kaya makakapunta ako araw-araw. Sumulyap ito sa kanya. Nakatingin naman siya sa labas ng bintana at magkakrus sa mga braso sa dibdib. Hindi siya masaya na kasama ito sa loob ng sakyan at ito ang buwan mano na driver
ng bagong-bagong kotse niya. Brace yourself. Anito sa kanya kaya napatingin siya dito. Kukurap-kurap si Almira na napahawak sa upuan. Anong brace yourself daw? Anong gagawin nito? Charles smirked. I'll test your car. Anito sabay apak sa silinyador ng kotse. Bigla na lang bumilis ang takbo nila kaya ganoon na lamang ang tili niya. Diyos ko! Sinasabi ko na nga ba? Hindi ka mapagkakatiwalaan. Gusto mo akong mamatay para mawala na ako sa kumpanya. Nakapikit na sigaw niya dahil pakiramdam niya ay babangga sila anumang oras. Parang hangin ang sasakyan nila sa bilis at hindi niya alam kung nakalapat pa ba sa kalsada ang gulong ng kotse. Hindi na siguro dahil napakagaan ang takbo nila. Para na silang lumilipad. I'm flying without wings. Diyos ko po. Wala siyang humpay sa pagsigaw at baka maya-maya ay kasama na ang esophagus niya na lumilipad. Hilong-hilo si Almira nang pumarada ang sakyan sa loob ng garahe ng mansyon. Nasusuka na siya. Dahan-dahan siyang bumaba at walang pakialam kay Charles. Pinatay siya ng lalaki. Pinatay siya nito sa takot. Kung may sakit siya sa puso, malamang na nasa funeraria na siya. Hawak niya ang noo habang ito ay pakul na bumaba ng sasakyan. Sinasalubong siya ni Smiley kaya hiluman ay kinarga niya pa rin ang alaga. Por Diyos, ano nangyari sa iyo anak? Bakit para kang pusa na nanganganak ng 20? Bulalas ng ama niya na naghihintay pala sa main door. Bumaba ito sa ilang betang na hagdan pero bumalik ng maalala ang baston. Panagutan mo ang anak ko. Walang yakang lalaki ka. Duro nito gamit ang baston. Napatigagal siya. Napatingin siya kay Charles na napatingin din sa kanya. Papa, wag OA. Maling-mali na pinayagan mo yan na magmaneho. Pinalipad niya ng sasakyan. Reklamo niya. Mabagal ang paghakbang. Sinalubong siya ng papa niya. Talaga? O di mas maganda? Lumilipad pala ang tsikot mo na kahit walang pakpak? Diyos ko, halos may rolyo niya ang mga mata at padabog na iwinaksi ang kamay ng papa niya. Tumawa ito ng malakas nang mabilis siyang pumasok sa loob ng mansyon. Walang lingon. Feeling close naman ang papa niya kay Charles Adamson. Hindi makahalata na inuutulang siya nito. Oh, bakit sambako lang mukha mo? Bakit gulo-gulo ang buhok mo anak? Usisa ng mama niya nang magmano siya dito. Shus! Nagulo yan tita Nasi dahil sa kagupuan ng driver niya. Tudyo ni Tina sa kanya. Agad na tumingin sa kanya si Ignacia. Nakaarko ang mga mata. May bago kang driver? Bah, meron tita. Bulalas na Lovely. Maputi. Ang itlog. Sagot ni Valerie. Mahaba. Ani ulit ni Lovely. Ang itlog. Guwapo. Ang itlog. Sabay na sabi ni Valerie at ni Tina. Nagkatawanan ng tatlong bakla at pati na mama niya ay natawa din. Heto na ang mabangong itlog. Anang papa niya sa may bukana ng pintuan katabi ni Charles. Ang lakas ng tawanan ng lahat maliban sa binata at sa kanya. Si Roger ay halos may bugang iniinom na kape dahil sa pagpipigil ng tawa. Tuluyan siyang pumanhik sa itaas. Ayaw niyang makipagplastikan kay Charles. Baka naman matunaw iyon sa ginagawang pagpasok sa loob ng bahay nila. At bakit ba pumasok-pasok pa iyon? Lur, walang maniniwala na totoo ang pinapakita nitong ugali sa kanila. Lalo pat halos pinatay siya nito sa sindak kanina. Juanito is so foolish for believing his behavior. Those people are so very easy to deceive. Kagat na kagat ang mga magulang ni Almira. Natanggap niya ang lahat. Well, hindi iyon totoo dahil peke at pakitang tao ang lahat. Hindi na siya papayag na mahalin lang ulit. Natanaw niya ang kotse ni Gina sa loob ng bakuran nila. He just walked for petty sake. Galing siya sa bahay ng mga di magiba, nakipagplastikan. Where have you been, babe? Nakabungis-ngis kagad na tanong ni Gina sa kanya. Sambakol ang tabas ng pagmumukha niya. Mabigat ang kalooban niya sa tuwing kaharap niya ang pamilya di magiba. Why? Because they remind him so much about his bitter past. Bitter past from his own grandparents. Langya,
Bumagsak sila noong magkasakit ang ama niya. Bata pa lamang siya. Jaime had been in coma for about 4 months due to a tragedy. Pinagnakawan sila ng isa sa mga kasosyo ng ama niya sa negosyo at halos mamatay ito dahil sa pakikipagkumpronta. Halos nasa 300 milyon na nagastos nila roon dahil nasa ICU ang papa niya sa loob ng napakaraming buwan. Naubos ang lahat ng pamana pero wala silang nakuha ni Singkong Duling sa lolo niya. The reason behind that is that his father is an illegitimate child. Kesyo, pinamana na raw ang dapat at bakit hindi na lamang daw alisin ang life support? Sabi ng madrasta ng papa niya. He was only a little child by then. He wasn't able to do anything to help. He just kept on looking around, peeking, listening to the most hurtful words his mother could bear to hear. Masakit pa, sinasabi na iyon talagang kapalaran nila. Maghirap dahil sa kasalanan ng totoo niyang lola na kumabit sa matandang Adamson. They lived poor. Mabuti na lamang at abogada ang nanay niya kaya kahit paano ay nakasurvive sila. Nang magising ang ama niya sa koma at ginamit nito ang natitirang pera para sa negosyo ay na-hold up naman ito ng mga hindi kilalang kalalakihan. They found out that those minors live in a certain squatters area. He was so furious, even though they got their money back because the authorities responded early. He swore to hell he'd never trust anybody, especially those who are so needy. Wala siyang pinagkakatiwalaan kahit na sino, sarili lamang niya. Tumanim sa isip niya na kahit kailan ay walang pwedeng tumulong sa kanila kung hindi sarili lang nila. He should be wiser and more clever in terms of money. Financial matter is the most important. Kapag pera na ang pinag-uusapan, walang sino man ang mabilis na tumulong kahit nakapamilya pa. He struggled so hard. His father used the money so wisely and invested. He was there, watching. Sa napakaagang edad ay pinag-aralan niya ang pagnenegosyo. He became tough. Hindi siya namigay ng tulong sa kahit na sinong nangangailangan dahil ayaw niyang mabawasan ang pera nila. He felt like if he's going to spend even just a bit from it, everything would be gone. Hindi nga niya alam kung paano siya naging pinakamayaman ngayon. Basta matigas siya, tuso at napakatalino. Tinudurog niya ang kaaway, ang kakumpetensya sa negosyo. Everything for him is all about business and money. Babe, untad ni Gina sa kanya kaya natauhan siya. He looked at her. Nakayakap ito sa braso niya at nakadikit ang mukha sa balikat niya. I started my mission. It's damn hard to pretend I'm okay with them, though I'm really not. Nagmamaktol na sabi niya rito. Sumanyas ito na wag siyang maingay. Tito and tita might hear you. Well, I've been in the hospital. I just arrived and was about to leave, but here you are. Pamper me. Utos niya sa babae na napahagikik lang naman. The reason I came. Anito naman. Seryoso pa rin siya. Diretso sila sa loob ng mansyon at naroon ang mga magulang niya sa sala. Nag-uusap ang dalawa at masaya.